Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Kanina ay napanood natin ang isang rally dyan sa Luneta na sponsored by Iglesia ni Cristo. At napakinggan din natin ang mga akusasyon ng Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na kung saan binanata niya talaga si President Marcos Jr., no? Sarili niyang kapatid, kadugo niya, Pangulo ng Pilipinas, tungkol sa umunoy paggamit nito ng droga noon. Hindi ito eksena sa isang teleserye. Ito ang realidad natin. Ngayon, hindi lang tayo maghihimay ng isang legal na kaso. Sinusuri natin ang isang posibleng lindol na maaaring yumanig sa pundasyon ng politika ng Pilipinas. Sisipatin natin ang mga pasabog na akusasyon ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid, sariling kapatid na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lalakbayin natin ang mapanganib na daan ng libelo, paglabag sa etika, ang limitasyon ng kapangyarihan ng Pangulo at ang mahabang anino ng nakaraan. Higit pa dito sa isang legal na ehersisyo, ito ay isang mahalagang pagsusuri ng pananagutan, tiwala at ang pananalig ng batas sa ating bansa. Kaya tayo na't suriin natin ang kaganapang ito na tumutukoy sa ating kasaysayan. Ano ba ang potential liability nitong si Senator Amy Marcos na talaga namang binanatan yung sarili niyang kadugo at laman, kapatid niya, presidente pa ng Pilipinas. Ano ang kanyang mga liability dito? Dinefame niya ba yung kanyang kapatid na si Bongbong Marcos by making the accusations na gumagamit ito ng droga, ng cocaine, ng marijuana, almusal sa umaga, marijuana, sa hapunan, droga. Yun ang kanyang sinabi kanina sa rally dyan sa INC. At marami pa siyang sinabi na kasiraan ng kanyang sariling kapatid na talaga naman damaging sa reputation ni President Marcos. At hindi lang dito ang paninira, ang epekto niya, kundi sa international community. Pag nakita nila yan, yung kapatid mismo ng Pangulo ay pinagbibintangan siya na siya ay isang drug addict. Pag ganyan, siyempre mababawasan ang tiwala ng mga foreign investors sa ating Pangulo. Ito bang action na yan ni Senator Marcos ay may mali siya? Intentional ba? Nasaktan niya o sirain ng reputasyon ng kanyang kapatid? Ano ang motibo ng senadora? Bakit niya ginagawa ito sa sarili niyang kapatid? Alam nyo, although pwede siguro magsampa ng kaso ang presidente while he is still the sitting president. But I don't think nagagawin ito ng presidente. Nung last presidential election, yung mga kalaban niya, mas masahol pa yung sinabi laban sa kanya. Pero hindi kumikibo itong presidente pag medyo may mga ganyang klaseng akusasyon. Ewan ko na lamang dito sa kaso ng kapatid niya. No? Ibang usapan to. Si Amy Marcos kasi bilang miyembro ng Philippine Senate ay bound dyan by a code of conduct. May code of conduct dyan in ethical standards. Yung bang kanyang mga pinakikilos, pinagsasabi na publicly accusing her own brother, the president, of a serious misconduct, violate those ethical standards. Nag-violate ba siya ng Code of Conduct and Ethical Standards dyan sa Senado?
Ano yung potential Senate action sa kanya dyan? The Senate Committee on Ethics and Privileges could launch an investigation to determine if Senator Marcos' behavior was unbecoming of a senator. Alam mo nyo, dapat pinapanatili ng Senado ang kagandang asal sa kanilang mga miyembro. Dapat kumilos ka ng kagalang-galang, lahat, pananamit, sa pagsasalita, sa pagkilos, at paggawa ng iyong trabaho bilang senador. Hindi yung parang nasa kali ka, kung ano-ano pinagsasabi mo. Ano ka ba, standby sa kanto? Ang core kasi ng kanyang accusation is that the president used illegal drugs. No, medyo seryosong akusasyon yan, di ba? Dahil yan ay in violation of Republic Act 9165 at Article 190 of the Republic of the Revised Penal Code na nagpapanish sa paggamit ng mga droga. Kasi if the allegations are proven true, this could lead to impeachment proceedings during his presidency. Medyo mataas yung bar niyan to clear, but it's a possibility. Pero kung yung ebidensya lumabas after his term, pwedeng maharap ang Pangulo sa mga possible criminal charges related to drug use. Pero sa ngayon, hindi mo pwedeng kasuhan yan dahil he enjoys presidential immunity na binibigay ng protection sa kanya during his term, but that immunity is actually not absolute. Pero generally, hindi mo pwedeng kasuhan ng presidente during his term except for impeachment, syempre. At kapag may nagsampa na reklamo dyan sa House of Representatives. So, ulitin ko, si President Marcos enjoys immunity from lawsuits for actions he takes in his official capacity as president. So, ganun yun. So, but this immunity does not cover actions he took before becoming president. Like for instance, yung allegation na gumagamit siya ng droga, kasama ba yan? Hindi po kasama yan. Okay. Yung mga civil lawsuits related to actions taken before he assumed office. While itong immunity na to protects him from some legal challenges now, it does not erase potential legal consequences related to past actions. Okay? So, pero ako hindi ako makapaniwala dito sa pinaggagawa ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid. Nangunguna pa siya sa paninira sa kapatid niya, sa sarili niyang dugo at laman. Medyo parang hindi karapat-dapat na makita ito sa isang kapatid na senador, no, na nagbibigay ng akusasyon laban sa kanyang kapatid sa isang violation of law na nag-exist na dekada na ang nakakaraan. Masyado na matagal. Grabe, tapos ngayon ka lang nagsasalita. Ano naman yung mga reliable evidence mo tungkol dito sa isang akusasyon mo na nag-exist a long time ago? Mahirap mong patunayan yan. That would be extremely difficult to prove in court 39 years ago. Masyadong malabo yan. At I don't think that will prosper. If ever that you will file a case in court or in the House of Representatives, malabo yan. At nagsasayang ka lang ng panahon sa mga pag-aakusa mo sa iyong sariling kapatid. At ikaw, baka buweltahan ka ng mga kasamahan ng presidente dyan sa Senado at sampahan ka ng complaint sa Ethics Committee. Baka mag-boomerang sa iya, makarma ka. So, ang mga akusasyon na yan laban kay Pangulong Marcos na galing pa sa kanyang sariling kapatid ay hindi basta-basta. Ito ay isang malubhang usapin na may malawak na legal at politikal na kahihinatnan. Itong sitwasyon na to, ito ay nagpapakita ng samot-saring aspeto ng batas sa Pilipinas. Ang kahalagahan ng etikal na
pag-uugali sa pampublikong opisina at ang walang kupas na impluwensya ng nakaraan sa kasalukuyan. Higit sa lahat, ito'y isang pagsubok sa ating demokrasya. Mananaig ba yung katotohanan? Mangingibabaw ba ang katarungan? O hahayaan nating ang politika at personal na interes ang magdikta ng resulta? Ang kaganapang ito ay hindi lamang tungkol sa isang pamilya. Ito po ay tungkol sa ating kinabukasan. Ito ay tungkol sa kung anong uri ng Pilipinas ang gusto nating ipamana sa susunod na henerasyon. Kaya maging mapanuri po tayo, magtanong at huwag matakot na manindigan para sa kung ano ang tama. Ang kapalaran po ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay nating lahat. At ang ganitong klaseng uri ng mga pag-uugali, pananalita, paninira ay kailangan nating busisiin, suriin kung may katotohanan. At kung ito ay may halong kasinungalingan, dapat nating supilin ang mga ganitong klaseng hindi magandang inuugali ng ating mga public servants. So hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno.